May isa pong representative or congressman, mga sangkay, ang nag-reveal ng isang malaking katotohanan tungkol po dito sa paparating na impeachment ni VP Sara. Isang realidad, mga sangkay, na nangyari nitong halalan lamang. Ang tanong dito, maninilikado na nga ba si VP Sara sa impeachment o makakalusot siya dito? Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito, pag-usapan po natin mga sangkay ngayon, itong nireveal ng isang congressman tungkol po sa mga kandidato doon sa Mindanao. Okay? Na ngayon ay nagiging usap-usapan mga sangkay na may, ayun nga po, isa po ito sila sa mga naglaglag kay VP Sara noong nakaraang nag-file sila ng impeachment complaint against the Vice President. Ngayon, mga sangkay, may nireveal po itong congressman tungkol po sa nangyari nitong halalan lamang. But anyway guys, before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.5 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto po yun. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Just comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Okay? Okay, mga sangkay, eto yung sinabi ng isa po sa mga congressman tungkol po kay VP Sara. Kasi may mga usap-usapan ngayon na sinasabi nga po ng ilan na ang eleksyon ngayon ay nagpapatunay na malakas nga po si VP Sara. At maninilikado yung mga taong nag-file kay VP Sara ng impeachment. Ngayon, nagsalita po dito mga sangkay, itong si Robert Ace Barbers. Ayon dito sa report, hindi sang-ayon si House Quad Committee Lead Chairperson Robert Ace Barbers sa tingin ng ilan na nakaapekto sa boto ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang nangyari, nagiging usap-usapan ngayon kasi ang goal talaga ng Alyansa ni Bongbong Marcos, ni PBBM, manalo ang straight mga sangkay. Mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli na pangalan ng mga kandidato nila sa pagkasenador. Ang problema, though sa kanila ang majority, dahil 6 po ang nanalo mga sangkay, umiiyak ngayon yung iba kasi hindi daw, like for example, Tolentino, diba? Bong Revilla, Binay, hindi po yan mga sangkay nakapasok. Sino pa ba yung iba na hindi nakapasok? Pero yung mas karamihan naman po sa kanila ay nakapasok. Si Villar, 'di ba? Hindi naman po nila tinanggal. Hindi nawala po sa listahan. Pero pasok pa rin. Hindi nila tinanggal kahit po sa nagka-issue-issue na ng about sa prime water, 'di ba? Si Abalos, ang pinanghihinayangan ngayon ng iba mga sangkay si Abalos. Kasi sayang daw hindi po nakalusot. Yun pa naman daw po yung talaga frontline ng administrasyong ito. Pero yun nga mga sangkay, muntikan lang pero hindi po umabot talaga sa kumbaga kinakailangan na numero para manalo. Ngayon, eto na mga sangkay. Sabi po dito, the results speak for themselves. Eto pakinggan nyo po. 36 out of 44 Mindanao lawmakers who signed the impeachment complaint were re-elected. That's clear. 81.81% win rate. So, ano ibig sabihin na ito mga sangkay?
So 44 na lawmakers na tumakbo daw, na pumirma laban po kay VP Sara, 36 po ang nanalo. Kita nyo yan, mga sangkay. 36 out of 44 na mga congressman from Mindanao. Bakit kaya ganun, no, mga sangkay? Na baluarte ng mga Duterte ang Mindanao. Pero yung mismo mga congressman nila doon, ayaw nila kay VP Sara. Ano ba ang mayroon, mga sangkay? Ayan, no? 36 out of 44%. Kaya sabi po niya dito, klaro yan na 81.81% rate. So marami pa rin po talaga, mga sangkay, kasi ilan lang naman ang natalo. Sabi dito, if the impeachment were such a political liability, we would been wiped out. So, kung talagang yung dahilan ng pagkatalo ng alyansa, mga sangkay, ay dahil po sa impeachment complaint. Kaya natalo yung mga senador dahil po sa impeachment complaint ni VP Sara. Di sana daw, mga sangkay, pati sila na wipe out. Talo dapat sila. Silang lahat, itong 44 na mga lawmakers from Mindanao, naligwak din sana lahat. May punto siya. Ito nga din po yung sinasabi ko, mga sangkay. Kung talagang malakas si VP Sara, dapat nanalo lahat ng mga kandidato nila. Pero bakit 3 lang? Diba 3 lang? Kasi ito si Amy Marcos, binuhat po yan ng... tingnan nyo yung numero, mga sangkay. Sana may pinakamaraming numbers. Binuhat pa rin po siya, mga sangkay, ng Norte. Sa kabila po, mga sangkay, ng pagkalaban niya sa kanyang kapatid. So, tama po siya dito, mga sangkay. Sama si Barbers. Kung impeachment complaint talaga yung pinaka-reason kung bakit natalo yung alyansa, yung sila Abalos, sila Binay, Tolentino, at ang iba pa, mga sangkay, sila Bong Revilla, hindi dapat daw na wipe out silang lahat. Yung mga kandidato, lalong-lalo na po itong mga kandidato sa pagka-congressman. Pero sabi niya dito, but we were not. We were overwhelmingly returned to office. Totoo din naman, mga sangkay, di ba? So, sa madaling sabi, majority pa rin nanalo. So, ang tanong dito, maninilikado ba ngayon si VP Sara sa impeachment? Ang mga sangkay, ang masasabi ko dyan, possible, tuloy pa rin ang impeachment. Ngayong June po yan, mga sangkay. Pero, sa tanong na mananalo ba ang impeachment complaint laban po kay VP Sara, malabo. Malabo po yun, mga sangkay. Kasi, nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman ang resulta. Kung titingnan nyo po yung numero na mga possible hindi pumirma laban kay VP Sara, malaki-laki. Pero, hindi din po natin masabi lahat yan. Mga sangkay, yan po yung ating opinion lang. Who knows kung pagdating doon, mag-build up yung napakaraming ebidensya. Diba? Kahit po yung mga kakampi ni VP Sara, hindi po yun makakapalag kung may mga ebidensya. Kasi sila po yung tatayo dyan ng mga judge. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, just click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.